Ganito lang gawin ang tinapay na 'to, napakadali lang. Diyan para sa mga baguhan na gustong matuto, panoorin niyo lang ang buong video dahil sigurado akong magugustuhan niyo 'to dahil napaka-attractive ng finished product nito. Ulitin ko, ito ay procedure lang ng paggawa, wala tayong recipe dito. Ang do natin dito na ginamit ay mga pangkaraniwan lang, kagaya ng mga masa ng pandikoko or Spanish o tinatawag na assorted bread. So marami na kayong recipe na makikita diyan. So, ang unang gagawin natin ay iro-roll muna natin yung ating dough. Bali, ang timbang ng ating dough ay nasa, ano yan mga idol, 70 grams. So, ayan, bali, iro-roll lang natin siya ng parang gumagawa lang tayo ng saymada. Yan, ganun lang, napakadali lang nito at napakadali lang gawin para sa mga baguhan na gustong matuto. Pwede nyo itong idagdag sa mga design nyo ng tinapay. So ayan, tuloy lang natin mga idol. So hanggang matapos. Pasensya na kayo kung medyo mahaba kasi gusto ko talaga ipakita sa inyo kung paano ko to siya ginagawa. Napaka-attractive nga ng tinapay na to. Bali, maraming design ng hotdog inches. So dito, ibahin naman natin para bago sa paningin. Sa mga bakery kasi, yan din ang style ng mga ibang baker. Gumagawa sila ng mga bagong design ng tinapay para maging bago sa paningin ng ating mga customer. At isa na ako doon. So, yung hotdog natin dyan, bali yung maliliit lang yan. Tawagin ay junior yata yon yung maliliit na hotdog. Yan, bali hinati ko lang sa dalawa. So, ayan, ito yung unang design, yung style, pero tatlong klase ito. Ito yung medyo, pag ganito, medyo maano siya, mahirap. So, sinubukan ko lang. At saka gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga way ng paggawa ng ganitong design ng hotdog and cheese. So, ayan. Kung mapapansin nyo, hotdog lang yung ay linalagay natin, wala pa yung cheese. Kaya panoorin nyo lang yung full video para malaman nyo kung paano ko ilalagay naman yung ating cheese. So ayan, sunod, ang gawa layo uli. Tuloy-tuloy lang natin yung ating paggawa dito, mga idol. So, napaka-importante din kasi, lalo na kung gusto mong matutong gumawa ng tinapay or gusto mong mag-business, no? Ng tinapay, napaka-importante din na mga kahit isang palaman lang or hotdog and cheese, maraming design ang pwedeng gawin dyan. So, kung nagsasawa na sa ibang design, lipat ka naman sa ibang design. So, ganun lang talaga yon mga idol para pagtingin ng mga tao or mamimili ay bago sa paningin nila at siguradong mabibinta. So, ang technique lang naman dyan, kung pareha sila hotdog and cheese, huwag mo lang pagsabay-sabayin. Kung mabenta siya, alternate mo ngayon, sunod na araw is iba-ibang design. Diba? So, yan yung mga tips natin about sa ating hotdog and cheese. Yan mga idol. Yan, napakadali na lang napakadali na lang. Ito yung napakadali lang na design. Yung parang tutupiin lang siya. Tapos, ilalagay yung hotdog dyan sa gitna. Dito nga tapos na tayo. Yan, pagkatapos dito, ay babanyahan muna natin ito mga idol, no? Para pagkatapos, papaalsahin na natin. So, banyahan natin. Tapos paalsahin natin 3 oras. Pagkalipas ng 3 oras, luto na siya mga idol. Bali, lutuin na natin to. Ang init ng ating oven ay nasa 200 Fahrenheit. Tapos, ito naluto na natin siya ng 15 minutes. So, palamigin muna natin mga idol kasi dito maglalagay na tayo ng ating cheese. So, dyan mga idol, bago tayo maglagay ng ating cheese, yan, maglalagay muna tayo ng ating, yan, babanyahan natin siya ng ating margarine. Mga idol, margarine yung gagamitin natin pagbanya para didikit yung ating cheese. Pero optional lang to mga idol.
pwede kayo dito gumamit ng condensed milk, no? Condensed milk, tapos diretso na nyo lagyan ng cheese. Dito kasi is mayroon ako tinapay na ginamitan ko ng condensed milk na may cheese sa ibabaw. Kaya dito ay iibahin ko naman yung kanyang style. Nagamit ako ng margarine, yan. Tapos isasawsaw ko siya sa asukal. Pero siyempre lahat ng ilalagay nyo dyan, kasi dahil nga mahal yung mga ingredients natin, kasama yan sa presyo nyo. So siguro lang din na huwag lang muna dadamihan kung unang gawa para mas maubos lang muna siya. Pag tingin nyo ay mabenta na siya o lumalakas na, saka na kayo magdagdag ng production. Bali kung magtatanong kayo kung magkano ang bintahan nito, ay 10 piso ang isa niyan mga idol. Kaya kung mapapansin nyo, ang ginawa ko dito ay nasa 30 piraso lang para at least maubos lang siya. Para pag kinabukasan, balik naman tayo sa normal natin na design ng ating hotdog and cheese. Yung lalagay natin yung cheese sa gitna, pati yung pinagsama yung hotdog. Tapos iro-roll lang natin. So yun ang ating naman bukas. So pag naubos to. So ito naman, ito matagal to ng 3 days. Depende sa paggawa nyo sa dough kung gaano siya ka lambot. So no, ang importante lamang dito mas malambot, tamang alsa, magkakaroon ng medyo mahabang buhay ang inyong tinapay. Ang importante din dito, malamig na siya bago nyo siya banyahan para hindi matunaw yung ating margarine. Kasi pag natunaw yung margarine, parang nagbabasa yung asukal, kaya natutunaw din ang asukal. So ito dito, dito na tayo maglalagay ng ating cheese mga idol. Bali parang ang procedure niya, parang ensaymada na siya. Yan, lagyan natin ng cheese. So, siyempre kakaiba ang nito, texture ng ating hotdog and cheese kaysa doon sa mga pangkaraniwan na ginagawa natin. Kaya nga nang sinabi ko para maiba naman sa paningin ng mga tao is pwede tayo gumawa ng mga iba-ibang design, no? Kahit isa lang yung palaman, isa lang yung palaman, pwede natin yung gawa ng iba-ibang design ng tinapay para at least kaya nga sinabi ko bago sa paningin ng mga tao. So ayan, nasa ibabaw ang cheese nito. Hindi siya kagaya ng ating ginagawa natin na nasa loob lang yung cheese, tapos binabanyahan lang natin yung ibabaw. Parang hotdog buns, ganun lang siya. So ito na nga ang finished product mga idol. Nalagay na natin dyan sa ating tray. Siyempre, ibibenta na natin yan. Yan ang ating 10 piso. So tingnan muna natin yung kanyang loob. So ayan. O diba? Napaka-attractive yan at napakabango dahil yung ginamit pa natin dyan na margarine is star. So ayan mga idol, hanggang dito na lang. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito sa video na to. Huwag mo kalimutan like, subscribe, click the notification bell para updated ka pa sa mga video natin na i-upload. So kung sa Facebook naman, visit our channel page, Robert Habon. Marami na din tayo ditong mga upload na mga video mga idol. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.